Itutuloy mo pa rin ba ang pag-alis mo, Sara? Hindi mo man lang ba pipigilan ang kasal ng Sophie mo at ng boss natin na matagal mo nang gusto? May halong pagkadismaya na tanong ni Mika, ang matalik na kaibigan ni Sara. Gayon kasi ang araw ng kasal ng kapatid niya at ni Alex, ang boss niya sa construction company na pinagtatrabahuhan niya. Para bang nag-aalok ng pizza si Mika, pero sa halip, nag-aalok siya na masakit na katotohanan. Nasa tamang kaisipan naman na ako, Saka, magmumukha lang akong iwan kapag ginawa ko yon. Wala namang alam si Alex sa nararamdaman ko para sa kanya. Maging si Sophie, wala rin. Isa pa, fix lang naman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Pero sabi ni Sophie, matututunan naman daw ang pagmamahal. Kaya't mas pipiliin ko na lamang na lumayo nang sa ganon mawala ang nararamdaman ko para kay si Alex. Nakangiti man si Sara, kitang-kita naman ng kaibigan niya ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Parang sinabing, okay lang ako. Habang may nakasabit na malaking tulong sa kanyang noo. Napabuntong hininga na lang si Mika at pinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan. Wala namang masama kung iyak mo ang sakit, Sara. Kaibigan mo ako, kaya hindi mo kailangang mahiya at mag-alinlangan sa akin. I mean, hindi naman ako doktor, pero baka kailangan mo ng therapy session na may kasamang chocolate. Napayuko si Sara sa mga tinuran ng kanyang kaibigan. Ang sakit, tanging nasabi niya, bago tuluyang kumawala ang pinipigilan niyang luha. Ang hiyak-hiyap ng sitwasyon ko, Mika. Kung sana hindi na lamang nila ako inampon, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Si Mommy lang ang tanging nagparamdam sa akin na hindi ako ampon. Samantalang si Daddy at si Sophie, araw-araw nilang pinapamukha sa akin na hindi ako parte ng kanilang pamilya. Sana noong una pa lang na tumibok ang puso ko, para kay Sir Alex, inigilan ko na. Kaso wala hulog na ako sa kanya. To the point na para na akong masisiraan ng ulo nang malaman kong ikakasal na siya kay Sophie. Sophiehan ko pa talaga. Lahat ng hinanakit niya ay tuluyan niyang inilabas. Parang isang bulkan na nagpasabog ng mga luha at sama ng loob. Simula high school, kaibigan na niya si Mika. Pero ni minsan ay hindi niya sinabi rito ang mga mabibigat na dinadala sa dibdib. Gulat at pag-aawa ang rumehistro kay Mika. Hindi niya sukat akalain na ang masayahin at palabirong kaibigan ay may kinikimkim palang sakit sa dibdib. Bakit ngayon mo lang sinabi, Sara? Kung sana ay noon mo pa sinabi sa akin ang bigat ng dinadala mo, di sana natulungan at nadamayan pa kita. Kaibigan mo ako, nangako tayong walang sikreto, hindi ba? Niyakap niya na lamang ang lumuluhang kaibigan at hinagod-hagod ito sa likod. Parang nag-aalok ng libreng message. Mula ngayon, magiging sandalan natin ang isa't isa. Kung saan ka paroroon, sasamahan kita. Kahit pa sa pinakamasakit na sitwasyon, kasama mo ako. Parang Netflix series na hindi mo kayang i-cancel. Naputol siya sa pagsasalita nang kumalas si Sara at mariing umiling, sapagkat hindi ito sang-ayon sa kanyang mga tinuran. Ako lang ang aalis, Mika. May kapatid kang kailangan mong suportahan. Sapat na sa akin ang pagdamay mo sa akin. Pakiusap lang, huwag mo nang ipilit na samahan pa ako, dahil hindi rin naman ako papayag. Nais kong maglakbay ng mag-isa. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong makalimot sa lahat-lahat. At patawad kung hindi kita isasama doon. Sana'y huwag mong ipagdamdam, dahil ang pagsasama natin bilang magkaibigan ay nagawa kong lihiman ka, samantalang ikaw, naging open ka sa lahat-lahat ng nangyayari. So, magkaibigan tayo, at kailanman ay hindi yon magbabago. Pero sana maintindihan mo ang desisyon kong limutin ang lahat. Tumulo ang luha ni Mika sa mga binitawang salita ni Sara. Hindi niya itatangging nasaktan siya, ngunit igagalang niya ang desisyon nito. Sige. Kung iyan ang palagay mong tamang gawin, susuportahan kita. Hiling ko lang na sana sa muling pagbalik mo, wala nang magiging lihim at pagpapanggap sa pagkakaibigan natin. Pinahid ni Mika ang kanyang luha at ngumiti. Mami miss kita, my one and only beautiful best friend. Parang sinasabi kong bye, Felicia. Sa isang blockbuster na pelikula. Nakangiting anya na nagpangiti rin kay Sara. So paano? Tuloy-puloy na talaga ang pangingibang bansa mo. Baka magtagal ka doon at maging international superstar. Tumango si Sara. Magpapaalam na rin ako, dahil baka mahuli ako ng fly. Mag-iingat ka rito ha. Kapag pinaiyak ka ng boyfriend mo, sabihin mo sa akin at ora mismo uwi ako. Bigyan ko lang siya ng black eye. Pabiro niyang sabi na nagpahaba ng nguso ni Mika, na tila nag-isip kung anong klaseng superhero ang kakailanganin niya. The Great Pretender, Sara Andrada, labas sa ilong na saad ni Mika na kinatawan ng bahagya ni Sara. Tama ito, siya ang pinakamahusay sa larangan ng pagpapanggap.
parang nag-audition sa isang drama series, nagpapanggap na okay lamang siya, kahit na ang totoo, durog na siya. Ingat ka sa biyahe mo ha. Kapag naroroon ka na, tawagan mo ako, huwag kang makakalimot kundi susundan kita doon. Banta nito sa kaibigan na napangiti na lamang, parang nakakita ng cute na pupi. Tanging pagtango ang naitugon ni Sarah sa kaibigan, bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. May luha sa kanilang mga mata nang tuluyan silang maghiwalay, parang eksena sa isang telenovela. Sa muli, naglihim na naman si Sarah sa kanyang kaibigan, dahil dumiretso siya sa simbahan, kung saan ginaganap ang engrandeng kasal ng Sophie niya, at ng boss niyang si Alex. Natutop ni Sarah ang kanyang bibig nang mabungaran sa entrada ng simbahan, ang pagdadaop ng mga labi ng dalawang taong nasa harapan ng altar. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang masaganang luha. Paalam, lihim kong sinisinta. Paalam, Momiko, mahina niyang sambit bago tuluyang tumalikod at patakbong tinahak ang nakaparadang taxi na naghihintay sa kanya. Para bang nagmamadali siyang umalis sa isang masakit na reality show. Diretso na po tayo sa airport, kuya, emosyonal niyang saad sa taxi driver, na tila nagtataka kung anong drama ang nagaganap sa likod ng kanyang salamin. Pagsakay ng eroplano, pinigil niyang humikbi, dahil hindi niya nais makaagaw ng pansin. Idinaan niya sa pag-idlip ang sakit na kanyang nararamdaman. Parang nag-audition sa isang beauty pageant na may talent portion na hikbi sa himpapawid. Topic ng flight attendant ang siyang nagpamulat kay Sarah. Nakangiti itong sinabi sa kanya na lumapag na ang eroplano, kaya kailangan niya nang bumaba. Nagpasalamat muna siya sa flight attendant bago tuluyang kunin ang kanyang bagahe at bumaba ng eroplano. Parang artista na naglalakad sa red carpet. Through online siya nag-apply sa papasukan niyang clothing company. Agad siyang tinanggap dahil sa mga pinasa niyang design ng iba't ibang gown, dress, at business attires. Bukod kasi sa pagiging architect niya, pangarap niya ring maging designer. Pilipinong manager, kaya't hindi nahirapan sa unang araw ng trabaho si Sarah. Parang nag-enroll siya sa isang masterclass sa fashion. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa trabaho, hanggang sa hindi niya namalayang umabot na pala siya ng kalahating taon. Let's have a lunch together, Sarah. Pag-aaya ng Amerikanong paminsan-minsan kumakausap sa kanya. Ito lang ang katrabaho niyang pinapansin siya. Hindi niya minsang tinangka na makipagkaibigan. Mas pinili lang niyang maging mag-isa. Pagkatapos sa trabaho, agad siyang umuwi sa tinutuluyang apartment. Parang hermit crab na ayaw lumabas ng shell. Thanks, Chlo, but I'll have to finish this one first before I take my lunch. Anya na ikinasimangot ni Chlo. I'll wait for you then. Pamimilit pa nito. Ngunit umiling si Sarah kaya walang nagawa si Chlo, kung hindi ang mag-isa na lamang kumain, na parang nagdadiet sa isang buffet. 3 klase ng wedding gown ang idinisenyo ni Sarah, at nang matapos niya ang napakaganda't eleganteng wedding gown, ipinasa na niya ang design sa kanyang head manager, upang ito na ang siyang magbigay sa kanilang na siyang pumili sa kanya, upang gawa ng disenyo ang Hollywood actress na kaibigan nito. Para bang nag-audition si Sarah sa isang high-profile na fashion show. Ang bawat sinasahod ni Sarah ay iniipon niya. Wala siyang ni isang binibili para sa kanyang sarili. Tanging pagkain na $30 lamang ang kanyang pinagkakagastusan. May mga dayuhan na ibang lahi ang nagtatangkang maging nobyo siya. Ngunit bigo ang mga ito, dahil tuluyan ng isinara ni Sarah ang kanyang puso. Nawalan na siya ng gana sa lahat, puwera lang sa kanyang trabaho. Dumiretso na siya sa tinutuluyan niya nang matapos ang oras ng trabaho. Naligo muna siya bago siya nagluto ng kanyang hapunan. Napabuntong hininga si Sarah nang muling tumunog ang kanyang cellphone, at pangalan ng ina ang caller. Hinayaan niya lamang na magring ng magring ang kanyang cellphone, hanggang sa tuluyan na sigurong manawa ang mumi niya. Nang matapos ang tawag, in-off niya na ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa pagluluto. Parang naglalaro ng hide and seek sa kanyang emosyon. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Ngunit ni minsan ay hindi niya tinanggap ang tawag ng ina. Ayaw niya nang magkaroon ng kahit na maliit na komunikasyon, o di kaya'y balita tungkol sa Sophie niya, at sa lalaking lihim niyang inibig. Parang nag-set up siya ng invisible fence sa kanyang puso. Tahimik na kinain ni Sarah ang adobong niluto niya. Matapos ay hinugasan ang pinagkainan, at pinuntahan ang kanyang komputer, nang makatanggap ng email mula sa kung sino. Para bang may bagong chapter, na nakahandang simulan sa kanyang buhay. Binuksan niya ang mensahe na naroroon. Nasalo niya ang kanyang bibig, dahil sa gula. Hindi niya inaakala na isang wedding invitation ng kaibigan niyang si Mika ang naroroon. Ikakasal ka na pala, congratulations, Mika. Pero pasensya ka na, pero hindi ako makakauwi,
Sambit niya sa sarili sabay delete ng inemail sa kanya ng kanyang kaibigan. Para bang nagdelete siya ng isang masakit na alaala. Maging si Mika ay hindi niya sinasagot o kinakausap. Para bang tinakasan niya ang lahat. Sa ganong paraan, mas comfortable siya. Ganito ang buhay ni Sarah, kakain, maliligo, papasok sa trabaho, uwi at matutulog. Walang kulay ang kanyang buhay, parang isang pelikulang walang plot twist. Sumapit na rin ang Pasko, ngunit nagmukmok lamang siya sa loob ng kanyang kwarto. Katabi ang una at nagpapatugtog ng Christmas songs, mag-isa. Nakakasawa ng mabuhay, malungkot niyang sambit bago pawiin ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Successful na ako. Marami na rin akong pera at makakaya ko nang magtayo ng sarili kong shop o boutique. Ngunit bakit hindi ako masaya? Bakit ang lungkot-lungkot ng puso ko? Nakalimot na ako sa lalaking gusto ko. Ngunit hindi ko pa rin magawang maramdaman ang ligaya. Nagpatuloy si Sarah sa pagtatanong sa kanyang sarili, habang umiiyak. Maliban na tinakasan ko ang takot at tangamba ko. Dapat ba hinarap ko sila, kahit alam kong ikakasakit ko? Patuloy sa pag-agos ang kanyang luha, hanggang sa nakatulugan niya, na ang magkausap sa kanyang sarili. Parang isang drama na walang katapusan. Umabot na rin ang isang taon ng pagiging mag-isa niya. Tulad noon, pag-uwi niya galing ng trabaho, may natanggap na naman siyang tawag, pero walang pangalan mula sa unknown number. Sa isiping baka importante o tungkol sa trabaho ang tawag na yon, sinagot ni Sarah ang tawag. Matapos masagot, narinig niya ang nasa kabilang linya. Para siyang binuhusan na malamig at nagyayalong tubig. Sana sa huling hininga ko, makita man lang kita, anak, mahal kong anak, nang hihinang sambit pa ng may malala ng karamdaman niyang ina. Natutop ni Sarah ang kanyang bibig sapagkat nagulat siya, na may hindi pala magandang dinaramdam ang inang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Inang umaruga at nagbigay ng kulay sa maganda niyang buhay noon. Inang handang umagapay, kahit pa alam nitong hindi naman talaga siya tunay na anak. Agad na nag-impeke si Sarah. Pagkatapos, nagpabook siya ng flight pabalik ng Pilipinas. Through email niya ginawa ang kanyang resignation letter. Matapos noon, nagpaalam na siya sa landlady na alis na siya. I'm so sorry, ma'am, kung tiniis ko po kayo. At tawarin niyo po ako. Sana mahintay niyo pa po ako at sana hindi pa po huli ang lahat sa pagbabalik ko diyan. Patuloy siya sa paghiling na sana makasama niya pa na matagal-tagal ang kanyang ina. Paglapag pa lang ng eroplano, agad siyang tumayo. Isang bagahe lang naman ang kanyang dala, kaya't hindi siya nahirapan ng tuluyan ng makababa ng eroplano. Naipikit ni Sarah ang kanyang mga mata. Kaya mo yan, Sarah, isang taon na rin ang nakalipas. Anya sa sarili, bago tuluyang humakbang patungong exit. Kuya, sa Velasco Village nga po. Tumango naman ang taxi driver na nasakyan niya. Malayo-layo pa naman ang biyahe niya, kaya naman ibinaling niya na lamang ang kanyang atensyon sa labas ng sasakyan, na para bang nag-aabang ng mga alaala. Dito na lang po, kuya. Huminto naman agad ang taxi, kaya't kumuha na siya ng pera. Keep the change na lang po, anya sa driver na napangiti sa kanya ng wagas, parang nakatanggap ng bonus. Matapos magpasalamat, huminga ng malalim ang dalaga, bago tuluyang humakbang patungo sa mansyon ng mga taong kumupkop sa kanya. Nakasarado ang pinto, kaya kinakailangan niyang kumatok. Senyorita, bulalas ng mayordoma nang mapagbuksan siya ng pinto. Naku, mabuti po't dumating na kayo. Nagdedeliryo na ho kasi si madam at pangalan niyo po ang bukang bibig. Parang eksena sa soap opera. Hindi na natapos ng mayordoma ang mga dapat pa sana nitong sasabihin, dahil patakbo nang pumasok si Sarah sa malaking bahay. Dumiretso ang dalaga sa silid ng ina, at doon nga niya, nabungaran ang malabong ina sa sobrang payat nito. Malayong malayo sa dating malulusog at masigla nitong katawan. Mommy, luha ang nang agawin ng lapitan ang nahihirapan niyang ina. Pinilit na itaas ng ginang ang kamay nito, upang abutin ang mukha ng pinangunguluhan. Umiiyak ang Sophie at ama ni Sarah. Nakamasid lamang ito sa kanila, at mga walang planong makisalo sa kanilang mag-ina. Ngayon maaari na akong mawala, dahil nasilayan ko na ang ikalawa kong prinsesa. Paalam mga mahal ko. Yun lang at bumagsak na ang payat na kamay ng ginang kasabay ng pagpikit ng mga mata nito, ay ang pagtunog ng aparatong nakakonekta sa katawan nito. Mommy, honey, sabay-sabay nilang sambit at naglulumiyad ng tahanan na wala nang ang buhay. Pagsisisi, yun ang tanging nararamdaman ni Sarah. Atuloy siya sa paghagulgol, habang hawak ang kamay ng ina. Ang ama't kapatid niya naman ay magkayakap sa unang pagkakataon, at nagtulong-tulong sila sa pag-asikaso ng burol. Walang samaan ng loob, nagturingan silang parang isang tunay na pamilya, hanggang sa maganap ang ikalawang burol, ay muling nasilayan ni Sarah ang lalaking akala niyang nalimot niya na.
Julian sigh, Sarah. Ipinatong ni Alex ang kanyang kamay sa balikat ng natutulig na dalaga. Hindi siya nito tinitignan man lang kaya ipinasya na lamang ni Alex na lapitan ang asawa. Love, tawag ni Alex sa asawang hinahaplos ang kabaong ng ina. Humarap sa kanya ang asawang si Kira, at ito'y niyakap at umiyak sa kanyang bisik. Hinaplos naman ng marahan ni Alex ang likod ng humihikbing asawa. Walang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, kahit na inabot na ng 1 taon ang kanilang pagsasama. Umaakto lamang sila kapag nasa harap ng maraming tao. Parang mga artista sa isang play na walang rehearsal. Nakikiramay po ako sa inyo, Dad. Seryoso man ngunit naroroon ang paggalang na batiin ni Alex ang ama ng kanyang asawa, na tila nag-aabang sa susunod na eksena. Salamat, iho. Kung maaari lang, sana'y samahan mo munang umuwi itong anak ko, para makapagpahinga naman siya. Magdamag ng walang tulog si Kira, ngunit ayaw niyang iwanan ang mumi niya, kaya pakisuyo na lang. Baka makinig sa'yo. Anito, na agad namang sinunod ni Alex. Nilapitan niyang muli ang asawa, at hinapi ito sa biwang upang bulungan. Uwi na tayo. Ang bahay na ating tinutuluyan ay bigay pa ng namayapang ina ni Kira. Minsanan lamang akong umuwi sa kanilang bahay, at kung kailan ako umuwi, siya namang pag-alis ng asawa ko, na pabor naman sa akin. Ni minsan ay hindi ko tinangkang pakialaman si Kira, dahil para sa akin. Wala namang pag-ibig sa pagitan naming dalawa, kaya't walang rason para mag-isa kami, bulong ni Alex. Uwi na muna tayo para makapagpahinga ka na, mahina ang bulong ni Alex kay Kira. Sasabay ba tayong magpapahinga? Garalgal na ang boses ni Kira nang tanungin ito ng asawa sa mahina ding tono. Napabuntong hininga muna ang lalaki bago tumango, kaya't umaliwalas ang mukha ng babae. Thanks, love, nakangiting anito at saka yumapos sa asawa. Hindi umimik si Alex, hanggang sa bumitaw na sa kanya ang asawa. Nagpaalam lang muna sila bago tuluyang umalis. Naisagad na hindi niya inaasahang kapatid pala ng asawa niya. Iba kasi ang apelidong gamit ni Sarah sa ginagamit na surname ng kanyang asawa nung dalaga pa ito. Purong ngiti ang ibinigay ni Alex sa dalaga nang salubungin nito ang tingin niya. Ngunit agad din namang nagbaba ng tingin nang mapansin ito ni Kira. Nang tuluyang makalabas ang mag-asawa, saka lamang nakahinga ng maayos si Sarah. Nasapo niya ang dibdib, dahil sa napakabilis na pintig nito. Masama to iling-iling na anya sa sarili. Magkape ka muna, senyorita, alok ng mayordoma sa dalagang nakadukdok sa lamesa. Nag-angat naman ng tingin si Sarah at tinanggap ang kape. Salamat po, manang, tipid ang ngiting anya. Umupo ang matandang katulong at tinapik sa balikat ang dalagang amo. Ayoko man sanang sabihin, to sayo, senyorita. Ngunit kabilin-bilinan kasi sa akin ni Madam na isiwalat ang pangangaliwa ni senyorita Kira. Mabait na tao si Sir Alex, at hindi niya deserve ang maloko lamang ng asawa. Bukod pa ho doon, nais ni Madam na matapos na ang napagkasunduan noon, upang maging malaya na rin si Sir Alex sa pangmamanipula nito. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa isiniwalat ng mayordoma ngunit nanatili itong kalmado, dahil hindi nito nais na makakuha ng simpatiya. Ituloy niyo lang po, manang, mahina niyang usal na tinanguan naman agad ng matandang mayordoma. Matapos ang burol, magpapaalam na ako. Binigyan ako ni Madam ng panimula, kaya't sobra-sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Ibinilin rin ni Madam na huwag kang tutuloy sa inyong mansyon, oras na mawala siya, dahil mamanipula ka lamang umano ng senyor. Kagaya kasi ng iyong kapatid, ipapakasal ka rin niya sa isang milyonaryo, upang mas maging maimpluwensya ang ama-amahan mo. Anito pa na mas lalong nagpagimbal sa dalaga. Ibiniling niya ang tingin sa unahan, kung saan naroroon ang inang labis ang pagmamahal sa kanya. Muli ay naging emosyonal na naman si Sarah, dahil kahit malayo na siya at naglayas, inisip pa rin siya ng mumi niya, hanggang sa huli nitong hininga. Mas lalo pang tumulo ang luha ni Sarah, dahil sa pagsasayang niya ng mga panahon na dapat kasama niya ang kanyang ina. Ngunit nang sumagi ang tingin sa kanya ng kanyang ama-amahan, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napuno na ba ng galit at hinanakit ang puso niya. Naiisip niyang baka malaking bagay ang lalaking yon, kaya't mas lalong nagkasakit pa ang mumi niya. Kesa mag-iyak, pinilit ni Sarah na tatagan ang loob niya. Naging seryoso siya habang sinasalubong ang mata ng ama-amahan niya, at mukhang ganun din naman ang ginoo sa kanya. Nagpasalamat muna si Sarah sa mayordoma, bago tumayo upang sanay lumabas. Nang harangan ng kanyang ama-amahan ang daraanan niya, kasama ng lalaking matangkad na nakapang-opisina pa. May kailangan ho ba kayo? Malamig ang boses ni Sarah nang itanong yun sa ama. Nawalan na talaga siya ng amor sa kahara. Ngumiti ng peke ang ama-amahan ni Sarah, at inakbayan ang dalaga. Gusto ko lang sanang ipakilala sa iyo itong si David. Pinsan siya ni Alex, anak.
Damang-dama ni Sarah ang kaplastikan ng tawagin siya nitong anak. Bagay na ni minsan ay hindi nito ginawa sa kanya noon. Nagbaba ng tingin ang dalaga at sa kapalihim na umira. Tumikhim si David at naglahad ng kamay. Kay lamig ng boses nito. Tiningnan niya ang palad nitong nakalahad at alanganing tinanggap, na nagpalaki ng ngiti ng ama-amahan ni Sarah. It was nice to meet you, David. Sarah, by the way, I'm the adopted daughter of this man. Baling niya sa ama-amahan na nagpawala ng ngiti nito sa labi. Sa isang taon niyang paninirahan sa Amerika, natutunan na niyang maging palaban. Ibinaon niya ang pagiging duwag, iyakin, at pagiging mahina. Excuse me, but I have to go. Saad niya bago pa niya tuluyang malampasan ang mga ito. Tinawag ng Ginoo ang pangalan ni Sarah ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga. Kahit na isang beses man lamang, tanggap niya na naampon siya pati na kung paano siyang tratuhin nito. Ngunit nakatatak na rin sa utak ni Sarah na ibabalik niya lamang ang lahat. Ituturo niya rin na ibang tao ang Ginoo. Patawad po, Mommy, ngunit hindi ko po sigurado kung makakabalik pa ako. Pero pangako po, darating ako sa araw na gaganapin ang paghatid sa iyo sa huling hantungan. Mga katagang binitiwan ng luhaan ang dalaga, bago tuluyang sumakay sa dati niyang kotse, na iniregalo pa sa kanya ng kanyang ina noong tumuntong na siya sa 18. Nag-check-in na muna si Sarah sa isang lodge. Dahil malalim na rin ang gabi, at wala na siyang mahahanap na apartment na maaari niyang upahan. Ayaw kasi ni Sarah sa mga kondo, dahil kahit na mapera na siya, at kakayanin ang pagbili ng unit, nang hihinayang siya sa laki ng pera na mawawala sa kanya. Bago matulog, nag-iwan muna si Sarah ng mensahe sa kanilang mayordoma upang dalhin nito ang kanyang mga gamit bago mag-umaga. Hindi na niya nais pang bumili na naman ng mga bagong damit dahil mga bago at branded ang kanyang mga damit na naiwan sa kanilang mansyon, na ang iba ay binigay pa sa kanya ng kanyang ina, at ang iba naman ay galing kay Chloe na naging kaklose niya rin nang nasa Amerika pa siya. Madaling araw nang may kumatok sa inuupahang kwarto ni Sarah. Madali lamang siyang magising kaya't agad niyang pinagbuksan ang kung sino man. Pasensya na, senyorita, kung medyo natagalan. Hinintay ko pa kasing makatulog ang senyor bago ako umalis. Ani ng mayordomang ginang. Nilakihan ni Sarah ang pagkakabukas ng pinto at pinapasok ang ginang. Maraming salamat po, manang. Yumakap si Sarah sa itinuturing niyang pangalawang ina dahil maaasahan niyang talaga ito. Sos, wala iyon. O siya, magpapaalam na ako dahil baka mahuli ako ng senyor, malilintikan ako. Mag-iingat ka, senyorita ha. Hinaplos ng ginang ang pisngi ni Sarah, kaya napangiti na matamis ang dalaga. Muli siyang nagpasalamat bago tuluyang umalis ang mayordomang ginang. At dahil maaga na, umiska po na si Sarah upang maghanap na maaari niyang tuluyan. Kumain muna siya ng almusal bago nagpatuloy sa paghahana. Hindi naman siya nahirapang makahanap na matutuluyan, kaya laking tuwa niya. Nagdaon ng pang-2 buwang upa si Sarah sa landlady, na ikinatuwa naman na matabang babae. 8 oras na nang ipasya ni Sarah. Ina muling subukang mag-apply sa Cerdeno Construction Company, kung saan dati siyang nagtatrabaho. Suot ang ibinigay ni Chloe sa kanyang vinclose white dress, na umabot lamang sa may taas ng kanyang tuhod, na pinatungan niya ng coat, ay taas na siyang humakbang papasok na mataas at matayog na gusali. Manipis na makiup lamang ang inilagay niya sa kanyang mukha, dahil natural na siyang maganda. Isa pa ang makinis at maputi niyang balat na mas lalong tumingkad noong nanirahan siya sa Amerika. Sarah E. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng dati niyang kasamahan sa trabaho. Isa ring architect ang babaeng lumapit sa kanya. Ikaw nga. Gags, ang ganda-ganda mo na noon, maganda ka lang. Ngayon, Diyosa ka na. Hala ka girl, pa-autograph naman na starstruck ako sa'yo. Uy, ani pa nito na ikinahihiya naman ni Sarah E. Mag-a-apply lang sana ako ulit. Napakamot si Sarah E. sa kanyang batok lalo na nang mabaling ang tingin sa kanya ng mga dumaraan na empleyado. Ningi. Mag-artista or model ka na lang girl, dahil yun naman ang mas bagay sa beauty mo. Anito pa nang makarinig sila ng baritonong tikim. Kilalang-kilala ni Sarah E. ang boses na yon kaya halos matuod na naman siya, ngunit pinigilan niyang sarili. Dahil kailangan niyang matanggap sa trabaho, sapagkat may kailangan siyang gawin na ibinilin ng kanyang ina. Bring your application at MY office. Miss Costan, ma-autoridad na saad ni Alex. Kaagad namang tumalima si Sarah, ipinagtataka niya pa, kung bakit ito maaga gayong narinig niya ang ipinangako nito, sa asawang sabay silang magpapahinga. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga. Matapos marating ang opisina ni Alex, sit down, seryosong saad ni Alex nang tuluyang makapasok sa kanyang opisina, ang kapatid pala ng kanyang asawa. Magalang namang sinunod ng dalaga ang tinuran ng lalaki.
Binuklat ni Alex ang folder ng application nga ni Sarah, at saka, yun isa-isang binasa ng kanyang isipan. Lihim siyang natuwa sa mga achievements nitong natanggap. Occupied na ang pwesto ng lahat ng mga architects ko. Ang tanging available na lang ay ang pwesto ng nagresign kong sekretarya, dahil sa nagdadalang tao na ito. Formal na sambit ni Alex. Bawat katagang binibigkas ng labi nito ay talagang sinusundan ni Sarah. Inapapalunok na lamang ang dalaga nang matapos ito sa pagsasalita. Pwede ako sa kahit na anong posisyon, sir, anya na ikinatango ng seryoso ng binata. Puntahan mo muna ang orientator, para malaman mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Mamaya hihingin ko sa iyo ang sketches ko, dahil kailangan ko na yun bago mag-lunch break. Ani pa ni Alex, habang pinaglalaruan ang ballpen na hawa. Kape po, sir, professional na tugon ni Sarah. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Make me a pour black coffee bago ka pala pumunta sa orientator. Diretso ang tingin ni Alex sa mga mata ni Sarah, inang ipag-utos niya na ipagtimpla siya nito ng cup. Sige po, nakangiting saad ni Sarah bago tuluyang lumabas. Niyuko ni Alex ang kanyang cellphone na sunod-sunod ang pag-vibrosophy. Iritang anya ng patuloy sa pagtawag sa kanyang asawa. Hindi niya may off ang kanyang cellphone dahil may inaasahan siyang tawag kaya't upang tumigil na ang asawa niya, ay sinagot na niya ang tawag nito. What? Bakas ang iritasyon sa kanyang tono na nagpabunok hininga sa kabilang linya. Come on, say it dahil may hinihintay akong importanteng tawag. Madiing anya pa. Mas importante pa kaya sa akin na asawa mo. Damang ni Alex ang pagtatampo ni Kira ngunit wala siyang pakialam. Napahilamos siya bago ikinelma ang sarili. And now with your dramas, Kira dahil hindi na ubra pa sa akin yan. Ikinasal tayo, yon ay dahil sa papalubog niyong kumpanya. Sinalo lamang kayo ni Daddy, dahil magkaibigan sila ng Daddy mo, at ang kapalit nga, ay ang pagpapakasal sa atin, na nagdulo sa akin na malaimpyernong buhay. Alam kong alam mo, yan ngunit pinapaalala ko lamang sa, dahil mukhang nakakalimutan mo na. Harsh man ang mga tinura ni Alex ngunit kinakailangan niya, yun gawin upang tigilan na siya ni Kira. Rinig niya ang paghikbi ng nasa kabilang linya, kaya't binabaan na niya ito. Saktong paglapag niya ng kanyang cellphone, ay siya namang pagbalik ni Sarah, at dala nito ang kapeng hiningi niya. Thank you, tipid niyang sabi, bago ikampay ang mga kamay sa hangin, upang iparating sa bago niyang sekretarya, na lumabas na ito. Nagdiretso naman si Sarah, sa desk ng orientator, at hiningi at inalam ang lahat ng dapat na kailangan niyang malaman. Sinulat ni Sarah, ang lahat-lahat ng mga sinabi ng kanyang kaharap. Ibinigay rin nito ang mga schedule ng kanilang boss. May meeting pala siya with the senators, para sa gagawin nilang long road. Anyan ang isulat ang huling schedule ng kanyang boss, para sa ngayong araw. Bumalik sa pwesto si Sarah, sa labas lamang ng opisina ng C. Kaya tumunog ang telepono niya, agad niya itong sinagot. Nakahanda na ba ang schedule ko for today, Miss Velasco? Ani Alex na nasa kabilang linya. Yes, sir. Mamaya po after lunch ay may meeting kayo with the senators. Pagbibigay alam niya rito. Anything else? Tanong pang muli ni Alex. Wala na po, sir, magalang na anya. Kaya ibinaba na ni Alex ang linya ngunit muli na naman itong tumunog kaya't agad sinagot muli ni Sarah. Sir, may nakalimutan pa po ba kayong ibilin? Bumili ka na ng pananghalian na kakasya, para sa 2 tao. Samahan mo na rin ang headache reliever, please. Nasa drawer mo pala yung office card na gagamitin mong pambayad. Hindi na hinintay pa ni Alex na makasagot ang dalaga, dahil agad niyang binaba ang linya. Ilang gabi na kasi siyang walang maayos na pahinga, kaya't sumasakit na ang kanyang ulo. Nag-alala naman si Sarah, dahil mababakas talaga sa boses ng kanyang boss na may iniinda ito. Kinuha niya ang sinasabing card ni Alex, saka nagmamadaling tinahak ang elevator, saka pinindot ang ground floor. Katapat lang naman ng building ang isang restaurant, kaya mabilis lamang siyang nakapag-take out ng pagkain ng kanyang boss. Sa pagpasok niya sa elevator, ay siya ang pagpasok ng lalaking pinakilala sa kanya ng kanyang ama-amahan kagabi. Umusog siya sa kabilang bahagi, habang ang lalaki naman ay nasa kanan at seryoso lamang. Pinindot na nito ang 15 TA floor, kaya inisip ni Sarah, ina ito ang makakasabay ni Alex sa pagkain ng ipinabilin pagkain. Magpinsan kasi sila anyan ang kanyang isip nang biglang tumikhim ang kasama niya sa elevator. Hinarap niya naman ito ngunit nakataas ang isa pa niyang kilay. May kasunduan ang ama ko at ang ama-amahan mo. Ngunit wala akong planong sundin ang nais nilang gawin sa atin, kaya hindi mo kailangang kabahan. Anit na nagpalaglag ng panga ni Sarah, ipasukan niya ng langaw. Masungit na ani ng lalaki,
kaya't mabilis na itinikom ni Sarah iyang bibig. Okay, tugon na lamang ni Sarah sa lalaki, bago tuluyang bumukas ang elevator. Kaya dali-daling lumabas siya, at malalaki ang hakbang na tinahak ang opisina ng boss niya. Sir, si Mr. David Sardo po, nasa labas papapasukin ko po ba? Pagbibigay alam ni Sarah, isa kanyang boss nang ilapag niya, sa maliit na lamesang katabi ng sofa ang mga pagkaing binili niya. Nangunot naman ang noon ni Alex, dahil hindi niya naman inaasahan ang pinsan na darating ngunit tinanguan niya pa rin ang bago niyang sekretarya. Tumalikod sa kanya ang dalaga, kaya pinagmamasdan niya ang mga supot na pinaglalagyan ng mga pagkain. What brought you here? Walang ganang tanong agad ni Alex, nang pumasok na ang nakapamulsa niyang pinsan. Nothing, I'm just bored, that's why I'm here. Anitot sa kapabagsak na naupo sa sofa at tignan ang mga nasa supot. Is this our lunch? Ngising tanong ni David na inirapan naman kaagad ni Alex. May kailangan ka kaya't sabihin mo na dahil kilala kita ang talipandas ka, hindi ka basta-bastang lalapit sa akin nang walang dahilan. Bagot na ani ni Alex, kaya't napaismid si David. Fine, ang totoo niyan sasabihin ko lamang sa iyo ang planong pagfamo sa akin at niyang sekretarya mo. Anito na nagpaigting ng panga ni Alex. Napatayo siya at saka lumapit at tumabi sa pinsan. Pumayag ka ba? Interesadong tanong niya, na agad namang iniling ni David, kaya't nakahinga na maluwag si Alex. May nililigawan ako at siya lang ang gusto kong iharap sa bahay ng Diyos. Anito pa na ikikin tango-tango naman niya. Tumayong muli si Alex at saka bumalik sa kanyang upuan. I am also here to inform you that your wife is having an affair with my colleague. Anip ang muli ni David na hindi man lang pinangangambahan ni Alex. Batid niya ang masangsang na gawain ng asawa ngunit hinahayaan lamang niya, dahil wala naman siyang pakialam sa babae. Ngunit lahat ng kalokohan nito ay may mga pruweba siya, at isang buwan niya na rin ipinasa sa korte, upang mapawalang bisa na ang kanilang kasal. Hindi iyon alam ng lahat, dahil sinisekreto niya lamang sapagkat plano niyang ilabas, kapag na-approve na ng korte ang ipinasa niyang reklamo. Ned. Jealous, ngising saad ni Luke nang inisihan lang ni Alex. Not at all, preskong anya. Umalis ka na nga, dahil may kailangan pa akong tapusin. Nakakaabala ka, dagdag pa ni Alex, na nagpasimuno Luke ngunit tumayo naman ito, at saka nakapamulsang nagpaalam na sa kanya. Nang tuluyang makaalis ay tinawagan na ni Alex ang kanyang sekretarya, upang sabayan siya nito, sa pagkain ng ipinabili niya rito. Sabayan mo na akong kumain, Sarah. Anya sa linya at saka agad na ibinaba na masabi yon. Nasapon naman ni Sarah ang dibdib ng ibaba na ng kanyang boss ang tawag. Ang bilis na naman ng tibok ng puso niya, pinipigilan niya, sapagkat bawal ngunit sadyang taksil ang puso niya, at patuloy na tinitibok ang pangalan ng boss niya. Huminga muna ng malalim si Sarah, bago tuluyang pumasok sa opisina ng kanyang boss. Pakiayos na yung mga pagkain, dahil kailangan kong bilisan ang paglaki, sa kanya si Sarah. Walang tinugon si Sarah ngunit sinunod niya naman agad ang ipinapagawa nito. Okay na po sir, anya rito at kaya't binitawan na ni Alex ang ballpen na hawak, saka iniligpit ang mga papeles na kanyang pinipirmahan. Lihim na napangiti si Alex na makitang pinagsisilbihan siya ng pagkain ng dalaga. Thanks, tipid niyang sabi na matamis ng ngitian ni Sarah. Kumain na nga sila ng tahimik at nang matapos ay iniligpit na iyon ni Sarah, habang si Alex naman ay pumasok na sa CR. Prepare yourself because we're leaving, ani Alex kay Sarah pagkalabas nito ng comfort room. Yes, sir, may tisalabing tugon niya, bago lumabas ng silid. Si Sarah ay para sana bumalik sa pwesto niya, ay nakita niyang ininom ng boss niya ang gamot na ipinabili nito sa kanya. Lumabas na si Alex matapos bitbitin ang isang envelope. Marunong ka bang mag-drive? Tanong agad ni Alex nang huminto sa harapan ni Sarah. Opo, sir. Tugon naman ni Sarah kaya't kinuha ni Alex ang kanyang susi na nasa bulsa ng kanyang pants at agad iyong ibinigay sa kanyang sekretarya. Ipag-drive mo muna ako patungong Elite Cave. Anito at saka nagpatyunang humakbang patungong elevator, habang si Sarah ay tahimik lang na nakasunod rito. Nasa likuran ni Alex si Sarah nang mag-vibrate ang cellphone nito. Tinignan iyon ni Sarah at sinasabi sa mensahe na bukas na umano gaganapin ang paghatid sa huling hantungan ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Sikapin kong makarating, mommy, anang kanyang isip. Mabilis lamang nilang narating ang parking area, kung saan nasa unahan banda ang mamahaling kotse ni Alex. Pinindot ni Sarah ang buton, kaya't nalaman niya ang tamang pwesto ng sasakyan ng kanyang boss. Pinagbuksan niya si Alex ngunit sinita siya nito, at ipinag-utos na isara ang pinto na agad niya namang ginawa. Pumasok ka na sa driver's seat, ani Alex na agad namang sinunod ng dalaga,
At nang makapasok na ito ay siya namang pagbukas niya nang ipinara niyang pinto ng kanyang kotse. Napangiwi naman si Sarah sa ginawa ng kanyang boss, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang. Sinimulang paandarin ni Sarah ang sasakyan. May kalayuan ang destinasyon nila, kaya't nang lingunin ni Sarah ang kanyang boss ay natutulog na ito. Wala pa rin kasing pagbabago sa itsura nito sa tagal din ng panahon, ay hindi niya akalain na hindi talaga nilimot ng puso niya ang lalaking kanyang sinisinta. Hindi mapigilang mapangiti ni Sarah sa isiping wala pa itong anak sa kanyang kapatid. Para bang kinukutkot ang kanyang puso sa kilik. Masaya talaga siya habang pinagmamasdan ang boss niya. Kung ganito nga naman ang view, ay talagang hindi siya magsasawa. Kahit pa alam niyang mali, ay pinagpapantasyahan niya pa rin ang boss niyang asawa ng kanyang kapatid. Tuluyang narating ng dalawa ang cafe na sinasabi ni Alex. Tinapik-tapik ni Sarah ang pisngi nito, upang sana'y gisingin ng hulihin nito ang kamay niya, saka hinila palapit kaya't ang nangyari, ay nakasubsob ang mukha ni Sarah sa matigas na dibdib ni Alex. Payakap lang sandali, ani Alex, habang hinahaplos ang ulo ng kayakap na sekretarya. Hindi malaman ni Sarah ang kanyang gagawin. Konti na lamang kasi ay madidikit na rin ang kanyang dibdib dito. Nakadama ng kapanatagan ang lalaki sa bisig ng dalaga. Habang nasa ganoon silang sitwasyon, lihim na napangiti si Alex at ramdam niya ang konting paggaan ng kanina'y mabigat niyang nararamdaman. Thanks, maya-mayang ani niya nang kumalas na sayakap si Sarah. Tuloy ay kita niya pa ang pangangamatis ng pisngi ni Sarah, kaya't napangiti siya. Binuksan na ni Alex ang pinto at saka lumabas. Dito ka na lang, hintayin mo ako, biling pa niya sa namumulang dalaga. Tango lamang ang tanging itinugon ni Sarah, kaya't iniwan na siya ng kanyang amo. Natigil lamang sa pagwawala ang puso ni Sarah nang makita sa kabilang kalsada ang pamilyar na kotse. Bumaba ang sa tingin niya, ay may-ari ng kotse, at kasunod nito ang Sophie niyang hapit na hapi ang suot. Ikinapit pa nito ang kamay sa braso ng hindi kilalang lalaki, saka nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabilis na kinuha ni Sarah ang kanyang cellphone, at vinideohan ang kanyang mga nakikita. Naghiwalay ang mga labi nito, saka magkahawak, kamay na pumasok sa cafe, na mismong pinasukan ni Alex. Paktay kang bata ka, bulalas niya nang makita sa babasaging peder ang paglagpas ng dalawa sa nakatalikod na si Alex. Kita niya ang pagsalubong ng kilay ni Alex ngunit wala itong ginawa hanggang sa umupo sa katapat na upuan ng dalawa. At nang tatawag na ng waiter, ay nagulat ang kanyang Sophie nang makita ang asawa nito na naroroon din pala. Ayaw ni Sarah na makisawsaw, kaya't mas pinili niyang manatili sa loob ng kotse at tanawin ang mga susunod na mangyayari. Tumayo si Kira at saka akmang lalapitan ng asawa nang pinigilan siya ng kanyang nobyo. Umakto tayong normal, Bobby, dahil nakakahiya kapag nalaman nilang kabit mo lang ako. Ani ng nobyo ni Kira sa kanya, kaya't muling umupo ang babae, saka nagtawag ng waiter, upang humingi ng tubig sapagkat parang natuyo ang lalamunan niya sa matatalim na titig ng kanyang asawa. Tumayo na ang kasing ni Alex na si Emar Chen, saka nagpaalam, dahil tapos na ang napagkasunduan nila, kaya't naiwan ng mag-isa si Alex sa upuan. Naglakad palapit si Alex sa kinaupuan ni Kira. Bukas o sa makalawa, asahan mong darating ang annulment paper sa bahay niyo. Pakipirmahan na lang kaagad, dahil kung hindi pa ay ipupursu. Hindi niya ito nililingon o pinakikinggan man lang. Tapos na ang panggagamit nito sa kanya, at oras na para pagbayaran nito ang mga kalokohang pinagagagawa nito. Maging ang ama nito'y nais niyang sampahan ng kaso sa pangulimbat nito ng pera sa kanilang isa pang kumpanya, na ipinagkatiwala ng kanyang ama rito, sapagkat nasa ibang bansa na ito, upang asikasuhin ang iba pa nilang mga negosyo doon. Alex, okay ka lang ba? Kagatlabing tanong ni Sarah na tinanguan lang ng lalaki. Ako na magmamaneho kaya't lumipat ka na ng pwesto Anito kaya tumalima naman agad si Sarah at umupo sa katabing upuan. Tahimik lamang sila pareho habang nasa biyahe. Huminto ang kotse sa tapat ng isang magarang restaurant, at gaya ng dati ay naiwan na naman sa loob ng sasakyan si Sarah. Senator Flores ang kasing ni Alex, kaya't medyo natagalan nito, dahil maraming detalye ang ibinibigay ng may tungkuling lalaki kay Alex. Mapamili o mapamalaki man ang proyekto ay sinisigurong pulido, upang hindi sila mapahiya sa mga tao. Thank you for your time, Emar Cardeno. Sabay na tumayo ang dalawang lalaki at saka nagkamay. Maraming salamat din po, Emar Senator sa pagtitiwala sa aming kumpanya. Magalang namang tugon ni Alex na ikinangiti ng lalaki. Naunang umalis ang Senator Flores, habang si Alex naman ay nanatili pa ng ilang minuto bago tuluyang lumabas at tumasok ng kanyang sasakyan. Hinubad ni Alex ang suot niyang coat, saka ipinatong sa balikat ng natutulog na sekretarya. Tahimik niya muna itong pinagmamasdan,
bago tuluyang paandarin ang kanyang sasakyan. Dumaan muna siya sa drive-thru at nag-order ng pagkain. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang kondo, dahil hindi niya nais na umuwi pa ng bahay na inuuyan ng salawahan niyang asawa. Sleepyhead, wake up, panggigising niya kay Sarah na agad namang nagising. Sumama ka na muna sa akin sa loob, dahil may inorder akong pagkain. Ani Alex saka bumaba at binitbit ang inorder niya sa MSDO. Nagulat pa si Sarah nang makita ang coat na nasa kanyang balika. Hindi niya mapigilang amoyin yon. Ang bango, nakangiting niya. Kinatok ni Alex ang bintana ng sasakyan, kung saan nakaupo si Sarah, kaya't nabura ang ngiti nito sa labi, saka dali-daling bumaba, para sumunod sa kanyang boss na ang bilis-bilis maglakad. Umiinom ka ba? Kaliligo lamang ni Alex, at tumutulo pa ang tubig sa maskulado nitong katawan. Gusto sanang sumagot agad ni Sarah, kaso natuon na ang mga mata niya sa mabatong tiyan ng kanyang boss. Pwede mong hawakan kung Sophie temp ka, ani Alex, habang may nakausling ngisi sa kanyang labi. Natauhan naman si Sarah at agad na nag-iwas ng tingin. Pasensya na ho, sir, nahihiyang ani niya. Gusto niya nang magpalamon sa sementong kanyang inaapakan sa sobrang kahihiyan. It's okay, everyone admires me, baliwalang anito. You're not answering my question, anito pa. Opo, umiinom po ako, nakagat pa ni Sarah ang ibabang labi, dahil kahit na pinigilan niyang mautal ay nautal pa rin siya. Great! Pagkatapos nating kumain, samahan mo akong uminom, tipid ang ngiting sambit pa ni Alex. Tinanguan na lang ni Sarah. Bakit man lang ang kinain nila at matapos ngang kumain, ay hinanda na ni Alex ang kanilang inumin. Kumuha si Alex ng 2 San Mig Light, dahil hindi niya nais na malasing ang kanyang sekretarya, sapagkat babiyahe pa ito pauwi. Hire, teke mas magandang iyan lang ang inumin mo, dahil hindi naman yan nakakalasing. Inilapag ni Alex ang 2 bote ng San Mig sa kanya, binuksan ang kanyang unang bote ng beer. Gusto rin sana ni Sarah na mag-beer din ang siyang inumin niya, ngunit mukhang walang plano ang boss niyang bigyan siya. Kaya't nilagok niya na lamang ang San Mig na hindi man lang napapangiwi. Sanay kasi sa alak si Sarah, dahil nung nasa Amerika siya, ay alak ang naging sandalan niya. Alak yan hindi tubig. Natatawang puna ni Alex ngunit nag-oksig lang sa kanyang dalaga, dahil patuloy ito sa paglagok. Bakit nga pala basta ka na lang umalis at ni magpaalam sa akin na boss mo? Hindi ka nagpaalam. Through email mo pa talaga ginawang resignation letter mo. Nasamid si Sarah sa itinanong sa kanya ni Alex. Iniwasan niyang usapin na yon, kaya pinilit niyang ilihis ngunit makulis si Alex, at gusto nitong malaman ang kanyang dahilan. Huminga ng malalim si Sarah, bago tignan sa mga mata ang boss niya. Dahil sa lalaki, paninimula niya na hindi naman kinuha ni Alex, kaya't nagpatuloy siya. Kinasal na siya kaya't upang makalimot, mas pinili ko na lamang na umalis hanggang sa yon. Nangyari ngang hindi ko inaasahang mangyari kay Mommy, kaya't bumalik ako, kahit na ayoko na sana. Ibinaba ni Sarah ang unang bote na naubos niya, saka kinuha ang isa pang bote at agad na tinungga. Akala ko nga hindi ko na siya gusto Akala ko tuluyan ko na siyang nalimot. Pero mali pala ako. Dahil kahit na mali nagpapatuloy pa rin pala puso ko sa pagpintig para sa kanya. Nabaka sa labi ni Sarah ang pamemike sa kanyang ngiti, napansin naman ni Alex. Mali ang magmahal ka ng taong nakatalina, dalaga ka kaya't huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Wala kayong pag-asa kaya't itigil mo na ang maling pag-ibig na para sa lalaking sinasabi mo. Ani Alex bago nito laklakin ang ikalawang bote. Mapait na napangiti si Sarah kasabay ng kanyang luha, na agad naman niyang pinawi. Pahingi nga, bitin Mabilis niyang sabi matapos kunin ang isang bote ng beer, dahil naubos niya na ang kanyang iniinom na San Mig. Hinayaan na lamang siya ni Alex. Nagwentuhan pa sila hanggang sa hindi na malayang naubos na nilang lahat ang bote ng beer na inilabas ni Alex. Nagbaalam lang sagli si Alex na ihi ito, habang si Sarah ay panay ang ngata ng pulutang manok na natira kanina. Init na inis si Sarah, kaya't hinubad niya ang suot na dress, kaya naman tanging tube, at cycling na lang natira niyang sa plot. Nakadama na rin siya ng pamumuno ng kanyang pantog, kaya't, kahit na para nang umiikot ang paligid niya, ay pinilit niya pa ring pumunta ng banyo na nagawa niya naman. Matapos umihi ay naghugas ng kamay si Sarah sa katinahak ang shower room upang maligo, dahil labis ang init na nararamdaman ng kanyang katawan. Binuksan niya ang shower na ikinatili niya, dahil cold ang napindot niya imbis na warm. What the Are you insane? Bulalas ni Alex nang maabutan ang panginginig ng dalaga sa kanyang banyo. May tumawag kasi sa kanya, kaya sinagot niya muna iyon, at nang matapos ay binalikan niya sa verand ang dalaga ngunit wala na ito. Gusto kong maligo kasi naiinitan ako.
Lasing na talaga si Sarah, dahil maging ang pananalita nito ay hindi na maintindihan ngunit yung maliligo ay naintindihan naman ni Alex. Napabuntong hininga ang lalaki saka pinindot ang warm Sophie. Kumuha siya ng kanyang shower gel, saka inumpisahang sabunan ang lasing na babae. Kumuha rin siya ng shampoo at nilagyan ng mahabang buhok nito. Panay lamang ang lunok ni Alex, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa paglilikot ni Sarah, ay nasagi niya ang gitnang bahagi ni Alex, kaya't agad iyong nabuhay, bagay na pinipigilan sanang mangyari ni Alex. Damn it, don't you dare touch her again. Woman or else hindi ka makakakalakad ng isang buwan. Banta niya ang sabi, kaya tiningala siya ng lasing na si Sarah na katatapos niya lamang banlawan. Kinagat nito ang labi niya sa kanito, hinaplos ang kanyang pisngi, na muling nagpalumo kay Alex. Sarah, stop. Pigil niya ngunit hindi siya pinapakinggan ni Sarah, at inabot na nga nito ang kanyang labi. I'm so in love with you, Alex. Tumulo ang luha ni Sarah nang sabihin niya sa pagitan ng kanilang mga labi. Nagula si Alex ngunit hindi niya na nagawang rumak, dahil pinalo na ni Sarah ang kanyang mga palad sa pribadong parte ni Alex. Luluhod sanang dalaga na mariing pinigilan ni Alex, dahil hindi niya nais na gawin nito ang pinaplano sa 3 dekada ni Alex na nabubuhay sa mundo. Ni minsan hindi niya naranasan ang makamundong gawain, kaya't labis siyang nadadarang sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan ng kanyang sekretarya. Hindi siya lasing dahil mataas ang tolerance ni Alex sa alak. Isinandal ni Alex ang dalaga sa salaming peder saka mas pinalalim ang kanilang halik. Ano man ang kahinatnan ng kanilang gagawin, ay handang panagutan ni Alex, basta't mailabas niya lamang ang nagsusumidhi niyang kagustuhan na mapagbigyan ang kanyang sekretarya. Gigil na sinira ni Alex ang tube ni Sarah. Bumaba na rin ang kanyang halik sa lig nito. Napapasabunot na lang si Sarah sa buhok ni Alex. Ito pa lamang ang una niyang karanasan, kaya't nangangapa pa siya ngunit, dahil sa malekspertong galawan ni Alex, ay nakakasunod siya sa mga nais nitong ipagawa sa kanya. Pigit matang tiniis ni Sarah ang sakit. Masuyo siyang hinalikan ni Alex, bago itutuloy ang umindayog. Inabot na sila ng madaling araw, bago nila ipa siyang tumigil na. Napangiti si Alex nang humiga siya sa tabi ni Sarah. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa maganda nitong mukha saka iyon pinakatitigan. Kung sana ikaw na lang ang inarrange sa akin, baka nakadalawa na tayong supling, ani Alex, habang hinahaplos sa mukha ni Sarah. I'm starting to like you too, pag-amin pa ni Alex. Noon pa nakuha ni Sarah ang sofinsyon niya, ngunit nawala lamang ng basta na lamang itong umalis. At ngayon nga ay muling nabuhay na naman ang umusbong niyang pagtingin noon para sa dalaga. Inihilig ni Alex ang ulo ni Sarah sa kanyang braso, saka siya umakap din dito at ipinasya na rin na matulog. Sa mansyon naman ng mga Velasco, ay nagingit-ngit sa galit ang senyor, dahil hindi matutuloy ang usapan nila ng kanyang kaibigan. Tumanggi na kasi si David at sinasabi nitong may iba umano itong pakakasalan. Hindi ito maaari, gigil niyang sambit bago tunggain ang alak na kanyang hawak. Kinabukasan ay matinis na boses ni Kira ang nagpagising sa senyor. Tanging mga katulong lamang ang nagbabantay at tumatao sa burol, habang ang senyor ay tanghali na at lahat ngunit tulog pa rin. Nakailang alak rin kasi ito kagabi. Oras na ng libing ni ma'am pero kulog pa rin kayo. Nakapamewang na sermon ni Kira sa ama kaya't bumangon na ito. Gusto sanang sabihin ni Kira ang nangyayari sa kanila ng kanyang asawa ngunit magagalit lamang sa kanya, ang kanyang ama, kaya't inilihim niya na lamang at siya na lamang ang reresolba ng problemang kanyang ginawa. Nagtanghalian muna ang mag-ama, bago ipa siyang lumarga, na dahil naghihintay na sa kanila ang mga nakidalo sa libing. Tinanghali naman ng gising si Sarah, kaya't nang maalalang libing ng ina, ay agad siyang bumangon ngunit agad rin siyang napahiga, dahil sa pananakit ng kanyang rosas. Ang sakit naman. Tinalo ko pa yung binomba, ngiwi niya habang pinipilit na tumayo, dahil hindi maaaring wala siya sa mismong araw ng libing ng kanyang ina. Ika-ikang lumabas ng kwarto si Sarah, at naabutan niyang nagluluto si Alex sa kusina. Alex, tawag niya rito kaya't lumingon nito sa kanya. Bakit? Tumayo ka na. Mahiga ka na muna't dadalhan na lang kita ng pagkain. Bakas ang pag-aalala ni Alex, para kay Sarah ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Hindi ako pwedeng mahiga lang, Alex. Ngayon ang libing ni Mommy at kailangan naroon ako, anya. Pero masakit ang ano mo ba, makakaya mo ba, nag-aalala pa ring sambit ni Alex. Kayang-kaya ko, pain reliever lang ang katapat nito, kaya makikisuyo sana ako. Agad namang tumalima si Alex at naghalungkat sa kanyang medicine kit saka kumuha ng pain reliever. Hindi niya muna iyon pinainom sa dalaga, dahil hindi pa ito kumakain. Kumain na muna tayo bago ka uminom ng gamot.
Pahayag ni Alex na sinang-ayunan naman agad ni Sarah. I didn't expect that you were so wild. Ani Alex matapos silang kumain na nagpasidaan ng ikinangiti naman ni Alex. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ani pa nito habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Wala naman akong maalala, matapat na sambit ni Sarah habang nakayuko. Then let's do it again next time. Kapag hindi ka nalasing para hindi mo naman makakalimutan. Biglang nasinok si Sarah sa mga tinuran ni Alex. Inabutan naman siya nito ng tubig na agad niyang ininom. May inorder na rin pala akong damit mo, dahil yung ginamit mo kagabi hindi mo na mapapakinabangan, dahil kagaya nga ng sinabi ko na masyado kang nagpakawild na humantong nga sa pagkasira ng saplot mo. Ani Alex, kahit na ang totoo ay siya itong naging wild sa kanila ni Sarah nahihiya lamang siyang aminin. Sunod-sunod na lamang na nilunok ni Sarah ang kanyang laway, sa kamuling uminom ng tubig, dahil labis siyang nagugulantang sa mga pinagsasasabi ni Alex. Natapos na nila ang kanilang pagkain, kaya't naligo na sila't naghanda para sa pag-alis. Nakaalalay lamang si Alex sa nahihirapang dalaga. Hindi lumapit sina Alex at Sarah sa mismong pinaglilibingan. Pumwesto sila sa may kalayuan at nakontento na lamang na pagmasdan ang pagtabo ng lupa sa kabaong ng namayapa. Mahal na mahal po kita, Mommy. Pumatak ang luha ni Sarah nang tuluyang matapos ang pagtatabon. Yakap siya ni Alex mula sa likod. Nang isa-isa nang nagsisyalisan ng mga nakikiramay, ay umiska po na rin ang dalawa dito. Dito nyo na lang po ako ibaba, Sir Alex. Nakayuko kong itinuro ni Sarah ang apartment na kanyang tinutuluyan. Huminto naman agad si Alex. Inakala ni Sarah inaalis na ito ngunit nagkamali siya. Dahil sumama ito sa kanya, hanggang sa loob ng kanyang apartment. May kailangan pa po ba kayo? Hindi mo naman kailangang maging formal sa akin kapag tayong dalawa lang. Isa pa may nangyari na sa atin, kaya't huwag kang umakto na parang wala lang. Seryoso si Alex. Huwag ka na munang pumasok ngayon, dahil hindi mo pa kayang magagalaw. Bukas susunduin kita rito ng mga 7 oras. Ani pa ni Alex bago siya nito yakapin at gawaran ng mabilisang halik sa labi. Natulala naman si Sarah, isa ni Alex ni hindi niya namalayan ang tuluyang pag-alis nito. Natauhan lamang siya nang marinig ang papalayong sasakyan ng kanyang boss. Sorry po sa nagawa ko. Napahila mo si Sarah dahil kinikilig siya. Naghahalo ang takot at saya sa kanyang puso. Takot dahil kasalanan ng kanyang ginagawa. Saya dahil sa wakas ay mukhang masusuklian na ang matagal niya ng damdamin para sa kanyang boss. Hindi dumiretso sa kondo si Alex, kung hindi sa kaibigan niyang abogado, na pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga plano. O balita. Ayon agad ang bungad niya sa kaibigan nang pumasok siya sa opisina nito. Ngumiti naman ang lalaki saka ibinigay ang isang envelope sa kanya. Binuksan niya yun at nakita ang annulment papers na pinapagawa niya. Kailangan mapirma dahil okay na mga inireklamo mo para sa kanya. Mabilis lamang na mapapawalang bisa ang kasal niyo lalo at nalaman ko sa tauhang binayaran mo na nagdadalang tao na pala ito. Napangisi si Alex sa sinabi ng attorney. Kaibigan, magaling kang talaga. Salamat men, maasahan ka sa lahat ng bagay. Tumango ang attorney sa katinapik sa balikat si Alex. That's what friends are for. Pabirong ani ito at tinawanan naman ng tipid. Makakalaya na rin ako sa wakas. Totoo talagang kasabihang everything you've done good or bad has a price. Ani Alex na sinangayunan naman ang attorney. Nagpaalam na si Alex bitbit ang mga katibayan na isasampal niya sa mukha ni Kira kung sakaling tumanggi itong pumirma sa annulment papers nila. Love, maluhaluhang bulalas ni Kira na mapagbuksan si Alex. Akma sana siyang yayakap sa asawan ngunit hinawi siya nito sa kanilagpasan. Sumunod naman si Kira kay Alex na patungong salas. Saging this, malamig na tura ni Alex nang ibigay kay Kira ang envelope. Takang binuksan ni Nick ang envelope, saka kinuha ang laman na nagpabiling ng kanyang mga mata. No, I won't sign it Alex. It was only a mistake. One mistake lang para maghiwalay tayo. Come on let's fix this love. It was just a misunderstanding. Abutin sana ni Kira ang palad ng asawa, ngunit sinamaan siya nito ng tingin, kaya't napaatras siya. Kabagsak namang inilatag ni Alex naipon niyang ebidensya na mga kataksilang pinagagagawa nito. Nasapon ni Kira ang bibig na makita ang kanyang mga litrato, kasama ang iba't ibang lalaki sa ibabaw ng kama. Ang iba'y kahalikan niya ngunit ang mas nakakagulantang ay ang obay ni result niya. No, this can be no. Hysterical na nito habang patuloy na umiiling. Kinuha ni Alex ang ballpen na nasa kanyang bulsa saka iyon inilagay sa palad ni Kira sa init. Bago pa maubos ang pasensya ko, isang tawag ko lang sa tao ko. Kira, magiging viral ang mga malalasong video nyo ng mga lalaki mo. Bakas talagang labis na galit ni Alex.
Hindi dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa ngunit dahil sa pagmamatigas nitong pirmahan ng annulment papers nila. Sagnit Kira, napasigaw na siya, kaya tinanggap na ni Kira ang ballpen sa labis na takot. Kay Alex nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ng papel. Tumulo ang kanyang luha nang matapos niya na ang pagpirma. Now we're officially done. Huwag kang mag-alala, dahil hindi naman kita ipakukulong. Hindi naman ako ganon kasama, para idamay ang batang dinadala mo ngunit ang ama mo mabubulok sa bilangguan. At kapag nalaman kong nakialam ka sa kaso na isasampa ko, mapipilitan akong pabulkin ka rin sa bilangguan. Madiin ang bawat letrang binibitawan ni Alex. Walang ibang ginawa si Kira, kung hindi ang umiyak na langmang. Kinuha ni Neil yung annulment papers, saka walang imik na nilisan ng bahay na dati minsan niyang inuuyan. Ados muli niyang sabi, bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan, upang bumalik sa kaibigan ng sa ganun, ay maipasa na nito sa nakakataas and maaprubahan na. Al-isa oras na matapos ni Alex ang lahat ng kailangan niyang gawin upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Kira. Gusto niya sanang puntahan si Lex ngunit iniisip niya na lamang na baka nagpapahinga ito, kaya tumasok na lamang siya sa kanyang kumpanya at nagpa-deliver na lamang ng pagkain. Pinadalhan niya rin ng pagkain si Sarah at nag-iwan rin siya ng mensahe sa dalaga na magpagaling ito. Inumpisahan na ni Alex na libangin ang sarili upang hindi na muna maisip ang kanyang sekretarya. Nagtagumpay naman siya ngunit kapag wala na siyang ginagawa ay bigla na lamang sasagi sa kanyang isipan ng dalaga ng ngiti, si Alex. Habang napapailing na sasabay, kasi siyang muling masilayan na maganda't maamong mukha ni Sarah. Kinuha niya ang kanyang cellphone, saka tinignan ang isang kuha niya sa natutulog ng sekretarya. I think I'm in love with you too, anya habang matamang nakatitig sa cellphone niya. Nang bigla yung magring ang Senator Flores ang tumatawag kaya't agad niya sinagot. Napabuntong hininga si Alex na matapos ang tawag nais, na kasing sisimulan agad nila ang ipapagawa nito sa kanya samantalang ang usapan ay sa susunod na buwan pa. Tumayo na lamang si Alex upang puntahan ang kanyang mga engineer. Nagtataka pa ang kanyang mga empleyado na makita siyang dumayo pa sa unit ng mga ito, gayong iniisip ng mga itong may sekretary na ang kanilang si. Gusto ng Senator Flores na gawin na natin ang project na ibinigay niya sa atin kaya naman kung maaari, ay tapusin niyo na ang mga kailangan niyong tapusin. Dahil bukas mismo sisimulan na natin ang project, with tatlong road na gusto ng mga Senator Flores. Ani Alex sa kanyang mga engineer na nagsitanguan naman agad. Muling bumalik sa opisina si Alex, at dahil magalima oras na ay nag-out na siya, dahil tapos naman na siya sa lahat ng kailangan niyang gawin ngayong umaga. Dumaan muna sa isang flower shop si Alex, upang ibili ng bulaklak si Sarah, nag-take out na rin siya, na makakain nila with matching pawin-pahi. Malawak ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ni Sarah hello, nahihiya namang bati nito sa kanya. Ibinigay ni Alex ang bulaklak na alanganin namang tinanggap ni Lexi. Peace offering ba to kasi nakokonsensya ka sa pangwawasak, as a woman who has an admirer kinindatan ni Alex, si Sarah na nagpula naman sa pisngi nito. So admire kita. Kagat ni Sarah ang ibaba niyang labi nang tanungin niya yon. Yes, walang pag-aalin lang ang tugon nito. Pero hindi naman pwede dahil kasal ka na. I know pero malapit naman ang mapawalang bisa ha. Gulat ang rumehistro sa inosenteng mukha ni Sarah Nag-file na ako ng annulment papers because of your sister since sobra-sobra ng panlolokong ginagawa niya sa akin na hindi ko naman dinibdib. Dahil wala namang pag-ibig sa pagitan namin pure business ang rason, kaya kami kinasal at ngayon nga tatapusin ko na yan dahil gusto kong pakasalan naman ang babaeng totoong gusto ko. Lumapit si Alex kay Sarah at sa kanito, hinapit sa biwang ang dalaga, at walang ano-anong hinuli ang nakaawang nitong labi. I'm planning to be your husband soon. An Alex ang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na imik si Sarah pakiramdam niya'y nasa alapaap siya. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi, tumigil na si Alex, nang madama ang pagkabuhay ng kanyang sundalo. Gusto pa sana kitang halikan, kaso natatakot akong maangkin ka ayokong mas lalo kang masaktan. Kaya titiisin ko na lang muna ang kagustuhan kong muling pasukin ka sa ngayon. Kumain na muna tayo. Hinila na ni Alex ang kamay ng dalagang nagmistulang hinog na kamatis na naman pinaupo niya na lamang si Sarah. Habang siya ay isinasalin sa mga mangkok ang kanyang mga pinamili. Binuksan niya rin ang wine, kaya nagmistulang dinnered Sophie, ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Alex, iyam tayo na ba? Nilunok ni Sarah ang hiyang nararamdaman niya nais niya, kasing magkaroon ng linaw ang mga nangyayari sa kanila ni Alex. Ngumiti ang lalaki at saka lumapit sa kanya. Mula nang isuko mo ang sarili mo sa akin, ay naging pag-aari mo na ako, at gan ka rin sa akin. I love you too. Hindi na ni Alex hinintay ang I love you ni Sarah.
kaya't napangiti sa kanyang dalaga. Bumaba ang tingin ni Lius sa mapupulang labi ni Sarah, inapalunok siya. Dahil naaakit na naman siya na masarap at malambot na labi ng dalaga. Okay na ako Alex, hindi na masakit yung anumang iniisip mo hanggang sa ngayon. Ani Sarah, kahit na ang totoo ay medyo nananakit pa ang niyang parte. Lumawak ang iti ni Alex, at para itong uhaw na sinabasib siya ng halik. Binuhat ni Alex si Liggy at mabilis na dinala sa kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi, mapusok man ngunit nawaroon naman ang pag-iingat muling nag-isa ang kanilang nagbabagang katawan. Ipinasya ni Alex na tumatlamang upang makapagpahinga na sila ni Sarah. Dahil may kailangan pa siyang asikasuhin bukas 2 months lang kasi ang palugit sa kanila, at hindi nais ni Alex na mapahiya, kaya naman kahit na madilim pa sa labas ay bumangon na siya, at naghanda ng kanilang almusal ginising niya si Sarah upang sabay na silang makakain. Huwag ka na munang kumasok dahil pupunta kami ng mga engineer ko sa site. Mainit doon at mababagot ka lamang kaya't dumito ka na lang. Uwi na lamang ako mamayang tanghali at magdadala ng pagkain, kaya't huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paghahanda. Bumawi ka na lang sa akin ng mga lutong bahay kapag mag-asawa na tayo. Dinampian ng halik ni Alex ang noon ni Sarah. May Sarah, humabol pa ng halik si Alex bago tuluyang umalis. Halos magwala naman ang puso ni Sarah sa labis na kaligayahan ngayon, ay nabigyan na ng katuparan na matagal na niyang inaasam-asam hindi na siya natatakot. Dahil pinoproseso ng annulment ng Sophie niya, at ni Alex, walaen magiging hadlang sa kanilang dalawa. Nasa ganong isipin si Sarah, inang may kumatok sa pinto, kaya't agad niya yung binuksan. Bruha, narito ka na pala sa Pilipinas, tapos hindi ka man lang nagsasabi. Ang kaibigan ni Sarah, ina si Mika ang kanyang panauhin, may kalakihan na ang tiyan nito nang dambahin siya ng yaka. Buwisit ka na inis ako sayo, napaluha ito at ganun din siya. I'm sorry, tangin niyang nasab ngunit pinalo lamang siya ng kaibigan sa braso. Matitiis ba naman kita? Pasalamat ko talaga mahal kitang Bruhilda ka, dahil kung hindi ako kinalimutan na rin kita kagaya ng ginawa mo sa akin. Bakas na bakas ang labis na pagtatampo ni Neri, para sa kaibigan, kaya't hiyang-hiya si Sarah. Tumahan ka na, hindi naman ako galit nagtatampo man ako ngunit kailanman hindi ako magagalis sa'yo. Pinunasan ni Neri ang mga luha ni Sarah. Ikakasal na ako sa makalawa at ikaw ang gusto kong may do of honor. Nakangiting wika pa nito na ikintango at ngiti ni Sarah. Inakay ni Sarah ang buntis na kaibigan upang maupo sa sofa. So kamusta ka na grabe ang ganda-ganda mo na blooming ka rin, kaya natiti ak kung may dahilan, yan sino ba kakilala ko ba? Sunod-sunod na usisa ni Neri, kaya't inawat siya ng kaibigan. Isa-isa lang mahina ang kalaban so sino nga ba atat na tanong pa ni Neri. Si Alex, pag-amin niya na nagpangiti sa kaibigan. Binaman ba ka pumayag na maging kabits mo naman o ganda-ganda mo? Pero mas pinili mong sumabit sa may asawa na ang masakla pa kapatid mo pang kinalaban mo, nasa tamang pag-iisip ka pa babi baka wala na halikan at masamahan kita sa psychiatrist at maagapan yung sakit mo. Ani Neri sa nagpapanik na paraan. Kumalma ka nga Neri, agad na sabi ni Sarah sa kaibigang over kung makariyak. Proseso ng annulment nila Alex at Sophie marami kasing kalokohang ginawa ang Sophie ko sa pagsasama nila ni Alex. Buntis din to ngayon ngunit hindi sila yung ama't saka, kaya lang naman sila kinasal. Dahil yon sa gusto ng mga magulang nila, walang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa Neri, kaya hindi mo naman kailangang mag-hysterical. Mahinahong paliwanag ni Sarah ganon, tangin nitong nasabi. So anong status nyo? Tanong na lang nito. In a relationship proud na saad ni Sarah may nangyari na sa amin at pinapanalangin ko na may mabuo na kami. Napangiwi naman si Neri sa mga tinuran ng kaibigan ngunit masaya naman siya. Para dito sadyang nagulat lamang siya, dahil bilang babae, ay hindi niya nanaisin na mapariwara ang itinuturing niya ng kapatid. Nagwentuhan pa sila ng mga 1 oras hanggang sa ayain na si Neri ng kanyang fiance, na umuwi na dahil may trabaho pa ito. Nagday lamang kasi ang asawa ni Neri sa trabaho, para masamahan ito ang asawa. Kapag hindi ka dumating sa araw ng kasal ko, sarahan ako sinasabi ko sa iyo, banta pa ni Neri habang nakasakay na ito sa kotse. Natawa naman si Sarah sa kaibigan. Panga ako pupunta ako, kaya tumahimik ka na dyan buntis. Anya na nagpangiti na kay Neri nagpaalam na ang mga ito sa kanya, at tumasok lamang siya nang tuluyang mawala ang mga ito. 10 oras pa lang naman kaya may oras pa siyang maligo maglinis. Sumapit ang 2 oras 30 minuto and dumating na si Alex bitbit ang kanilang pagkain na tinake-out niya sa isang restaurant na nadaanan niya. Napakaaliwalas na mukha mo ngayon, may magandang nangyari ba or ako ang dahilan? Ani Alex nang maihanda niya na ang pagkain nila. Isa ka na doon, pero mas naging masaya ako. Dahil pinuntahan ako na matalik kong kaibigan na si Neri, dati rin siyang architect mo.
Pero nagresign at nung nalaman niyang buntis na siya. Paninimula niya na tinanguan na lang ni Alex dahil naalala niyang tinutukoy nitong kaibigan. Ikakasal na siya sa ikalawa at ako umano ang maid of honor niya. Masaya pang pagbabalita ni Sarah habang puno ang kanyang bibig ng pagkain. Napangiti na lamang si Alex sa nakikitang kakutan ni Sarah. Gusto mo rin bang ikasal? Bigla ang tanong ni Alex na matapos na silang kumain. Kahit naman sinong babae, gustong maikasal sa lalaking mahal na mahal nila tantiya ko nga, ay matagal na. Mga 3 o 2 buwan. Ngumiti lamang si Sarah, at maya-maya pa ay nagpaalam na sa kanya si Alex, dahil mag-aala negatibo isa na. Nililibang na lamang ni Sarah ang sarili sa panonood ng Korean drama sa kanyang cellphone, at hindi niya nga namalayang madilim na pala sa labas. Maghahanda na sana si Sarah ng panggabi nila ni Alex, nang dumating itong may dala na namang pagkain. Hinalikan siya ni Alex sa labi, pagkatapos ay kinuha niya ang dala nito upang initin, habang si Alex naman ay nagpaalam saglit upang maglinis ng katawan, dahil maalikabok ito at may mga dumi pa sa damit, dahil tumulong si Alex sa kanyang mga trabahador upang mas mapadali ang trabaho. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw, hanggang sa lumagpas na ang araw na dapat datnan si Sarah. Natuwa siya sa isiping baka may laman ang tiyan niya, dahil wala silang palya ni Alex sa pag-iisa tuwing gabi kapag wala itong trabaho. Mahal, gusto ko ng pakwan. Padilim na nang umuwi si Alex, bigla siyang naglaway sa pakwan, kaya mas lalong sumidhi ang pag-akala niyang buntis na siya. Pakwan, bakit naglilihi ka na ba? Lumapit sa kanya si Alex at humalik sa pisngi. Nagkibit balikat si Sarah. Halika, bumili tayo ng cravings mo at saka dumaan na rin tayo sa ospital, para malaman natin kung buntis ka na nga bang talaga. Mababakas ang excitement sa tono at mukha ni Alex, kaya't natuwa rin si Sarah, at agad na sumunod sa sinabi ng asawa. Pagkabili nga nila ng isang buong pakwan, ay dumiretso na sila sa ubig-gain. Auwi na sana ang doktora. Ngunit dahil si Alex ang kaharap nito, ay agad nitong ipinagpaliban ang pag-uwi upang mapaglingkuran ang mga ito. Positive. Congratulations, MR and MRS Sardo, nakangiting wika ng babaeng doktora. Napasuntok naman sa hangin si Alex, at napapasigaw pa sa labis na tuwa. Pinupog niya ng halik si Sarah at doon din mismo, ay inaya niyang magpakasal ang babaeng mahal niya, dahil natanggap niya na ang approval ng korte. Malaya na silang magpakasal ni Sarah. Alex, handang-handa na ako noon pa man na maging asawa mo. Madamdaming pagtanggap ni Sarah sa alok ng kanyang nobyo,